إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Now we continue our topic hinggil sa aklat ng pagpapadalisay, at tayo ay dadako sa susunod na hadith. Wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uhillat lana maytatani wad daman, فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والتحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعيف. So sa hadith na ito, isinalaysa ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawang uri ng patay na hayop at dalawang uri ng dugo ay ginawang halal sa atin. Take note, dalawang uri ng patay na hayop at dalawang uri ng dugo ay ginawa na halal sa atin. Ang dalawang uri ng patay na hayop, ito yung locust at ang pis. Locust, ito yung pagkain ng mga propeta na tinatawag nating mga balang at saka isda. So ibig sabihin, patay man o buhay, ito ay halal sa atin na kainin, at ang dalawang dugo ay yung tinatawag na liver at ang spleen. So itong dalawang dugo na ito ay ipinapahintulot din sa atin na kainin. So ito ay isinalaysay ni Imam Ahmad at Ibn Majah, at ang hadith na ito ay sinasabi na ito ay daif, mahinang hadith ang hadith na ito. So bago natin dakuhan ang hadith na ito, ay ilaad natin kung sino si Ibn Majah, no? Si Ibn Majah, sa maikling pagpapaliwanag sa kanya, ang kanyang pangalan ay Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini was born in 207 after hijrah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-aral sa ilalim ng maraming scholars hinggil sa hadith, at maraming tao ang gumagamit din ng kanyang mga hadith mula sa kanya kay Ibn Majah rahimullah. Siya ay isang kilalang scholar ng hadith. Subalit ang kanyang sunnan ay naglalaman ito ng marami, karamihan na mahihinang hadith, o kaya mayroon namang mga hadith na tinatawag na mungkar o reject na mga hadith. So ang kanyang mga hadith ay hindi katulad ng mga lahat na autentibo katulad ni Sahih Bukhari at Muslim. So ang hadith ni Ibn Majah rahimullah ay naglalaman ito ng mahihina at mga reject na hadith. So si Ibn Majah rahimullah ay namatay sa buwan ng Ramadan sa taong 273 after hijrah. So balikan natin ang hadith. Ang hadith na ito ay daif. Ang hadith na ito ay daif. Mahina ang hadith na ito. Ang hadith na ito, binigyan ito ng antas na mahina sapagkat ito ay hindi galing sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salitang ito, kundi ang salitang ito ay galing lamang kay Ibn Umar radhiyallahu anhu. So ganoon din, isinalaysay din ang hadith na ito ni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi niya na ito ay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din, ngunit ang totoo ay ito ay mula lamang kay Ibn Umar. So ibig sabihin,
ito ay hindi hadith ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay mula lamang kay Ibn Umar radhiyallahu an. At itong hadith na ito ay otentibo mula kay Ibn Umar at hindi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay otentibo na mula kay Ibn Umar, na kung saan, kung tawagin ito ay mawquf at ijtihada ito ni Ibn Umar radhiyallahu an. Dahil sa ijtihada ni Ibn Umar, ito kasi ay naging otentibo na mula sa kanya, kay Ibn Umar radhiyallahu an, sa kanyang ijtihada, sapagkat ito ay linikom niya ang mula sa mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang mabuo niya ang sinalaysay niyang ito. Katotohanan, ang mga sinabi ni Ibn Umar radhiyallahu an sa nabanggit na hadith na ito'y galing sa kanya, ay otentibong galing sa kanya. Ito kasi ay mga rulings na inihayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung matatandaan natin sa unang hadith na ating pinaksa, no, na kung saan sinabi niya ang dagat ito ay tahur at ang lahat ng mga animalis dito, ito man ay patay o buhay, ito ay halal. So ibig sabihin, kasama sa hadith na ito na nabasa natin, ipinahintulot sa dalawang bagay na patay sa atin ay ang isda. So ang balang ay pagkain din ng mga propeta, no? Ito'y kinakain nila, even ito ay buhay o patay. So ibig sabihin ay ito'y rules ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dala-dala niya mula sa revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pinagsama lamang ito ni Ibn Umar. So ibig sabihin ang mga ito ay may mga ebidensya ito na rulings ito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng hadith na ito ay daif sapagkat hindi ito mula sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay otentibo na mula kay Ibn Umar na linikom niya bilang rulings naman ng pananampalatayang Islam. So, nang dahil dito, ito ay otentibo na tinatawag itong mawquf, no? At ayon kay Ibn Hatim, ikinonsidera niya ito na marfu, no? Ikinonsidera niya itong marfu sapagkat ang hadith na ito na binanggit ni Ibn Umar radhiyallahu an ay mula naman ito, mayroong mga ebidensya mula sa rulings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kahalintulad nito ay para na ring pinagsabihan tayo, halimbawa na sinabi ni Ibn Umar na tayo ay pinag-uutusan o tayo ay pinapahintulutan. See? So ito o kaya ginawang halal sa atin. Kung kaya makikita nyo ang hadith, kaya sinabi ko kanina, take note sa hadith na ito na sinabi daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalawang uri ng patay na hayop at dalawang dugo ang ginawa na pinahintulot sa atin. So dito makikita mo, ito'y salita ni Ibn Umar radhiyallahu an, ginawang pinahintulot sa atin. So ibig sabihin, mula ito sa linikom niyang mga rulings ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pinagkaiba ito na sinasabi baga na pinag-uutos sa atin, pinapahintulutan sa atin, ipinagbabawal sa atin. So parang ganun ang hadith ni Ibn Umar radhiyallahu an. Ang mga sinabi niya ay mula sa rulings ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay sinusuportahan ng malalakas na hadith, ang binuong hadith nito na Ibn Umar radhiyallahu an. Kung kaya ang hadith na ito ay ginawa itong marfu na hadith, no? Sapagkat ang mga rulings ay galing ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, so makikita nyo rito mayroon dalawang uri na kung saan kapag ito ay nahihalo sa ating tubig, so alalahanin natin na sa aklat tayo ng kadalisayan. So ang benepisyo sa hadith na ito, kung makikita ninyo o mapag-aaralan natin, ang dalawang uri na magkabilang panig, dalawang patay na hayop at dalawang dugo ipinahintulot sa atin, kung ito ay mahihalo sa tubig, ang tubig ay hindi nagiging najis. Ibig sabihin, kung naihalo ang patay na isda o hindi patay na isda o balang o hindi patay na balang, ang tubig ay hindi nagiging najis.
Of course, sometimes kung talagang maliit ang tubig, maaring magkaroon ng lasa na malansa tulad ng isda at hindi natin masikmura, ngunit hindi nangangahulugan ito'y najis. Maaring ito ay mapunta sa tubig na tahir na ating tinatawag. Ganon din sa dugo, kung ito'y kakaunting kulay, ito ay makakayanan at masisikmura pa natin dahil ito ay tahur. Ngunit gaya na sabi natin, kung hindi natin masikmura ang dugo na nagkulay dito sa tubig, sapagkat marami, ito hindi najis. Ito pa rin ay tahir, bagamat hindi natin kayang ipagudo, ngunit kung sasaya dito sa ating mga balat, ating mga kasaotan, o mabuhos man ito sa lugar na ating pinagsasalahan, wala tayong dapat pangambahan sapagkat ang mga ito ay hindi marumi. O ibig sabihin, ang dugo na kung saan dalawang uri ng dugo na sinabi sa hadith, ang spleen at liver, at dalawang hayop na patay balang at isda, ito ay hindi magbibigay ng karumihan sa tubig kung ito man ay mahulog sa ating pinaguwuduan o pinagugusalan o mahalo sila dito. Of course, kung kaya natin masikmurang tubig, ito'y tahur. Ngunit kung hindi na natin matanggap na ito ay tubig na dalisay sapagkat maraming kulay o lansa o amoy na maanghang na hindi natin masikmura, ito pa rin ay tahir. Hindi natin masasabi ito na najis sapagkat sila ay halal na kainin. Ibig sabihin, lahat ng halal na nakakain natin ay ito ay hindi marurumi. So another benefit sa hadith na ito, ang dugo na hindi umaagos sa ating pananampalataya ay hindi ito marumi. Hindi ito marumi. No? Maliban na lamang kung ang hayop, alimbawa, ay hindi nakatay at namatay. So sa ganito, ang dugo nito ay marumi. Lahat ng buong bahagi niya ay marumi, even na pinapahintulot sa ating kahinin ang hayop kapag namatay, halimbawa ang manok, namatay siya, hindi nakatay, ultimo ang kanyang katawan ay najis kapag ito ay iyong hinawakan, ikaw ay nagkakaroon ng najis. Kung nasayad sa iyong kadamit o balat, ito'y nagkakaroon ka ng najis. So especially lalo na ang dugo o lamang loob nito ay marumi na. So ibig sabihin, lahat ng dugo na hindi umaagos, ito ay hindi marumi. No? At mayroong mga dugo na pinapahintulot sa ating kainin. Tulad ng dugo na kumapit sa dugo kapag nagkatay tayo ng hayop. O mga dugo tulad ng puso, tulad ng liver, tulad ng spleen, tulad ng dugo na hindi na umagos sa kanila kapag kinatay natin at natira ito na kung nakakapit sa balat nila. Well, sila ay syaradelaan kapag naluto sila, inilalagay lang sa palayo. Ang mga karning ito habang nakadikit pa ang dugo, hindi nila ito titinuturing na najis. Kaya sa Islam, kapag ang dugo ay hindi na umagos at nadikit na ito naiwan sa loob ng katawan ng ating kinatay, ito ay hindi najis. Ito ay malinis. Ibig sabihin, kung tayo ay kumatay at kinatay natin ang hayop at ang dugo na nakadikit sa kanya o anumang dugo na parte sa loob ng kanyang katawan, ito ay hindi marumi. Bagamat maari ang tubig ay maging tahir, ngunit ang tubig, bagamat ito ay hindi na masikmura o matanggap na ito ay tubig pa na ipangwudo natin, ngunit hindi nangangahulugan siya marumi. Siya pa rin ay malinis. Malinis pa rin siya. No? Okay, maliban lamang kung siya ay patay na. Even na ang kanyang panlabas kapag hinawakan mo ito'y najis. So makikita nyo lahat ng insekto. Ang lahat ng insekto ay hindi umaagos ang kanilang dugo. So ibig sabihin ang lahat ng insekto ay hindi najis ang kanilang mga dugo. Ngunit ang kahibahan lamang nga nila, ang mga insekto ay haram itong kainin. Ibig sabihin hindi sila pagkain. Hindi katulad ng hayop, ang dugo na nakadikit sa kanila ay halal sa atin na kainin, ngunit ang mga insekto ay haram itong kainin. Tulad halimbawa ng mga spider, tulad halimbawa ng mga langaw, tulad halimbawa ng mga lamok. Ngunit kung ikaw ay nagsasala at ito ay inampas mo sa iyong kamay at nagdugo, well, hindi ka najis. Hindi ito marumi. So ipagpapatuloy mo lamang ang iyong sala sapagkat wala kang najis sa iyong katawan o sa iyong damit o sa iyong balat. Of course, may pagpapatuloy mo ang iyong sala sapagkat katotohanan, haram ang nagsala ng mayroong najis sa katawan at sa balat at pinagsasalaan natin. Kaya nga sinabi natin, dapat munang linisin yan bago magsagawa ng sala. Paano kung ang mga insekto nito habang nagsasala ka
ay dumapo sa iyo at pinampas mo at namatay, hindi ka najis. Ibig sabihin, maihaluman sa tubig ang mga dugo ng mga insektong ito, ay hindi ito najis ang kanilang mga dugo. Okay? Another benefit sa hadith na ito, lahat ng patay na isda, hindi lamang isda, kundi lahat ng kahalintulad nila na nabubuhay sa tubig. Ibig sabihin, lahat ng kahalintulad nila na nabubuhay sa tubig ay halal sa atin na kainin, even na sila ay patay o sila man ay buhay at sila ay hindi najis. Ibig sabihin, buhay man o patay, nahahalo sila sa ating pinagwuduan o tubig, ay hindi nagiging marumi ang ating tubig. Maari kung ito'y less than kullatain, maaring magkaroon nito ng lasa o amoy na masangsang, maging tahirang ating tubig, ngunit hindi ito najis. Okay? At ganun din ang mga balang, patay man o buhay, sila ay hindi marumi. At ang balang, exempted ito na kainin natin patay man o buhay. No? Patay man o buhay, ibig sabihin mayroon din silang dugo na hindi umaagos. No? So, sila ay halal sa atin, hindi katulad ng nabanggit natin kanina, mga spider, mga langaw, mga lamok, mga iba pang mga insekto na kung saan ang tanging exemption lamang ay ang balang. Makakain natin ito, even ng kanilang dugo, patay man ito o buhay. Another benefit sa hadith na ito. Another benefit. Bakit ipinagbawal ang patay na hayop sa atin maliban ang sa tubig at ang mga balang? Bakit ang mga patay na hayop? Ibig sabihin ng maliban sa isda, nakahalintulad niya nakatira sa tubig, exempted, at maliban sa balang, insekto, exempted. So maliban dito, bakit kaya ipinagbawal sa atin ang mga hayop? No? Ipinagbawal ang patay na hayop sa atin. Maliban, sinabi natin yung sa tubig at balang. Pero bakit ang ibang patay na hayop ay haram sa atin, katulad ng kambing, mga manok, bibi kapag sila ay namatay? Ang unang dahilan ayon sa ating mga scholars, dahil ito ay salungat sa kanyang orihinal na lasa. Kung ang hayop ay kinatay mo, linuto mo, siya ay masarap. Ngunit kapag ang hayop ay linuto mo kung saan ito ay patay, at pagkatapos ay kinatay mo pa, patay na, kinatay mo pa, ito ay kapag niluto mo, ang kanyang orihinal na lasa ay iba na. Hindi masarap, hindi maganda ang kanyang lasa. No? Even na ang kufar, ipinagbabawal nila ito. At hinuhuli pa ito sa Manila, ang mga itinitindang mga double dead, lalo na ang mga baboy. So alam din nila na hindi dapat kainin talaga ang isang patay na hayop, sapagkat ang kanyang orihinal na lasa ay hindi nakatulad ng kinatay na buhay na hayop. Pangalawa, ang dugo na hindi lumabas, ito ay maraming mikrobyo, no? At marami itong mikrobyo na kung saan madali tayong kapitan ng sakit kapag ito ay ating kinakain, at maraming maaring mapinsala sa ating katawan. Mamaya inshallah sa kaduluduluhan nito, ipaliliwanag natin bakit ipinagbawal ang dugo sa atin. See? Okay. Number 3, kung ito ay namatay, no? Sakali ito ay nalason, delikado tayo. See? Yan ang pagbabawal, pinangangalagaan, gaya na sabi natin, ang pananampalatayang Islam ay pinangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin. So bakit siya namatay? Anong dahilan? Malay natin, nalason siya. Kung kinain pa natin ang patay na ito, maari, maapektuhan din tayo ng lason at ikamatay din natin ito. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi na ipinapahintulot kainin ng patay, sapagkat una, hindi natin alam kung anong dahilan bakit sila namatay. Pang-apat, ang kanyang amoy ay iba sa orihinal na amoy ng buhay na kinatay, kaysa ang patay na ay kinatay pa, ang kanyang amoy ay iba na sa orihinal na amoy. At marami pang epekto, gaya ng sabi natin, ito sa ating katawan. No? Okay. Another benefit sa hadith na ito, another benefit, ang liver at itong tinatawag nating spleen, ito yaong nagkokontrol sa mga white blood cell natin at red blood cell natin. Ibig sabihin, karagdagang kaalaman nito, sila ang nagkokontrol sa white blood cell and red blood cell ng ating katawan. Sa pananampalatayang Islam, ipinagbawal
ang dugo, no? Ibinawal ang dugo na umagos. Ibig sabihin, even na kinatay natin. So, nasa puntong dugo tayo. Even na kinatay natin ang hayop na halal sa atin tulad ng kambing, ang dugo na umagos ay haram at najis ito. Ngunit ang dugo na hindi umagos, ibig sabihin na naiwan sa loob ng katawan ng hayop at yung mga dugo na parte niya tulad ng puso, tulad ng mga atay, ito yung mga dugo. So ito ay mga halal sapagkat hindi sila umaagos. Ngunit ang lahat ng umaagos kapag kinatay mo halimbawa sa leeg ang hayop na ito, makikita niyo mayroong aagos o titilamsik ang kanyang dugo. So gaano karami sa mga Muslim na hindi nila alam ang bagay na tumalamsik na ito, umagos nito sa leeg ng hayop na ito ay haram at ito ay najis. Kung ikaw ay natalamsikan, halimbawa kinatay mo ang manok, kinatay mo sa leeg, ikaw ay natalamsikan sa iyong damit, ibig sabihin ang damit mong yan ay nagkaroon ng najis, maliban kung ito linisin mo muna ng tubig at saka mawawalang najis. Kung may matiraman na matrace ka na kung saan trace ng dugo, bagamat binanlawan mo na, huwag mo nang pasinin yun, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y malinis na. Ngunit, gaano karami sa Muslim na hindi nila alam, akala nila na kapag ang halal ay kinatay mo at mayroong dugo na umagos, akala nila ito ay malinis din. See? Malinis yaong hindi umagos. Malinis ang hindi umagos, ngunit kapag kinatay ay mayroong umagos sa kanyang leg, minsan tumatalamsik ito ay marumi, ito ay haram, kapag haram, ito ay najis. Mayroong ba tayong dalil? Sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa chapter 6, verse 145. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul la ajidu fi ma'uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amahu illa an yakunu maytatan aw damman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagbadya mo, ibig sabihin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako nakakita sa mga bagay na ipinahayag sa akin ng anumang ipinagbabawal na kainin sa mga nagnanais kumain nito, maliban na lamang kung ito ay mayta, ibig sabihin patay na hayop, haram siya, o dugong umagos, o dugong umagos, daman masfuhan o dugong umagos o laman ng karne ng baboy, sapagkat katiyakan ito ay hindi dalisay. Sila ay najis. Ibig sabihin, mga Muslim na kapatid sa pananampalataya, kapag kayo ay kumatay at natalamsikan kayo ng dugo na umaagos o nahawakan sa kamay o dumikit sa inyong balat at damit, ito ay najis, bagamat halal na kainin natin ang hayop na ating kinakatay, maliban sa mga hindi umagos sa loob ng katawan na naiwan, tulad ng baga, ito rin ay may dugo, so ito ay halal sa atin. Ang bawal lamang, sinabi ng subhanahu wa ta'ala, yaong humagos, ito ay najis. So sa Islam, ang halal na kainin sa atin, lahat ay halal. Katulad ng gatas, no? Ito'y malinis ang gatas ng babaeng hayop na ating pwedeng kainin, no? Malinis tulad ng kanilang ihi, ang kanilang mga dumi, ang kanilang mga dugo na hindi umagos. Ito ay mga malilinis, no? Hindi ito marurumi. Tandaan natin, lahat ng halal na hayop para sa atin, ang kanilang ihi, ang kanilang dumi, may mga dalil ito, no? Ang kanilang ihi, ang kanilang mga dumi, ang kanilang dugo na hindi umagos kapag kinatay natin, yung naiwan, ang kanilang mga gatas, ang kanilang karne, ang lahat ng ito ay malinis. Kung ang gatas, kung ang dugo, kung ang dumi ay mailagay sa ating tubig na pinag-uuduan, hindi ito marumi, hindi ito najis. Ngunit maaring maging tahir. Ngunit hindi sila najis, maliban sa dugo na umagos, sapagkat ito'y malinaw na binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay najis. Maliban dito, lahat ay halal sa kanyang katawan. Maliban kung sila ay namatay, lahat ay haram, maging ang hawakan nito o hipuhin, ito ay najis ang patay na hayop na ito, bagamat ito'y pinapaintulot na kainin natin. Now,
Bilang karagdagan kaalaman hinggil sa siyensya, bakit kaya ipinagbawal sa atin ang dugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Of course, ang mga Muslim, kailangan kapag ito ay pinagbabawal, alam niya ang rason. Bakit bawal ang baboy? Bakit bawal ang dugo? Ano ang rason? No? Ano ang rason? Bakit ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na kainin natin ang dugo? Kainin natin ang dugo. Okay? So sa pag-aaral hinggil sa pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal sa atin ang dugo maliban sa mga hindi umagos, maliban sa mga hindi umaagos, no? Ibig sabihin niya nakadikit na lamang sa balat ng hayop kapag kinatay natin. Of course, hindi yan aagos. O yung mga dugo na sa loob ng buto. O yung mga puso, mga baga, mga atay, mga spleen. Ibig sabihin ng mga ito, hindi itong tinutukoy natin. Yung dugo natin talaga na humaagos sa loob natin, tumatalaytay sa ating ugat. Kapag kinatay mo isang tao, ito'y aagos at lalabas. So, bakit ipinagbabawal na Allah subhanahu wa ta'ala na kainin natin ang dugo na kung saan napakaraming kumakain ng dugo sa ating mga kababayan na kung saan ito'y ginagawa pang negosyo tulad ng mga pagtitinda nilang mga inihaw na dugo ng baboy. So sa atin, bakit kaya ipinagbawal ito? Ano kaya ang wisdom dito? Una, ang pagbabawal ng dugo na ito ay lumabas lamang o lumutang, no? Sa panahong 20th century. Alam natin ang dugo ito ay nagdadala ng vitamins. Kailangan natin ng dugo upang magkaroon ng vitamins, mga hormones, nagbibigay siya ng oxygens, mga sustansya na bilang sangkap sa ating katawan. Siya ang nagbibigay din ng tumutulong na magbigay ng sugar, no? Sinisipsip niya ang mga taba o mantika sa ating katawan habang nagda-digest ito sa ating cells, no? Cells blood. At alam natin ang dugo, ito yung isa sa paraan upang mabuhay ang tao. So kung wala ang dugo, ang tao ay posibleng mabuhay siya. So isa ito kung bakit nabubuhay tayo ay mayroon tayong dugo. Now, marami siyang benepisyong dala sa atin. Ngunit, pakatandaan natin, ang dugo ay nagdadala din ito ng iba't ibang lason at marurumi na produkto na kailangang ilabas ng ating katawan. So isa sa pinakaimportanteng trabaho ng dugo sa atin, no, ay yaong magtapon siya ng mga marurumi at mga lason sa ating katawan. Upang sa ganun ay mapangalagahan natin ang ating urea, ang uric acid, ang keratin, ang carbon dioxide. No, kailangan niyang itapon ang mula sa mga ito upang maging malinis ito, maging matatag, hindi sila maging mahina. No? So kailangan matanggal ito. So papaano kung kumakain ka ng dugo? Himbis na tanggalin mo ang mga bagay na ito, na mga marurumi at lason o sustansya na kung saan sangkap sa urea, uric acid, keratin, carbon dioxide, imbis na mabalansi ito, ay dumadami ito. Imbis na mabawasan ang pagkain mo ng dugo, ay lalong lumalaki o tumataas ang porsyento nito. So sa ganito, lalakas ang level ng urea mo, ang mga uric acid mo, ang keratin mo. So maraming harmful na sustansya ang darating dito na maaring ito'y ilabas naman ng mga bato mula sa ating katawan na maaring sirain niya ang bato o maaring ang ating katawan ay sirain niya o pinsalahin niya rin ang ating utak at magkaroon ito ng resulta ng koma. Kung bakit dito ipinagbabawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, kahit na ito'y galing pa sa mga animales na malulusog, papaano kung ang dugo na ito ay galing pa sa mga animales na may sakit? So sa ganito ay lalo itong peligroso sapagkat maraming germs ang mga ito, maraming bakterya ang tumakalat sa kanyang katawan. Ito ang higit na pinaka-dangerous. So kapag kumain ka ng dugo, lalo na kapag may sakit ang hayop na ito, so ito, ang mga bakterya na ito, mga germs na ito ay kakalat sa iyong katawan, sa loob ng katawan na maaring magkaroon sakit sa bato, sirain ng bato ang ating atay o magkakoma ang ating isipan. So dahil sa mga mikrobyo at mga germs na ito, so maaari niya rin sirain ang linya, no, ang lining ng mga stomach o kaya naman ng mga intestine. So ganito ito karaming epekto sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung bakit ito ipinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay? So dumako tayo sa susunod na hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadukum falyamishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhir shifa'. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zad innahu yattafi bijanahihi alladhi fihi da'. So dito sa hadith na ito, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang langaw ay dumapo sa inyong inumin ng isa sa inyo, nararapat niya itong ilubog. At pagkatapos ay itapon ang langaw na ito. Ibig sabihin, itapon hindi ang inumin, yung langaw na ito, sapagkat mayroong sakit o lason ang isa nitong pakpak at mayroon namang lunas sa isa nitong pakpak. Ito ay mula kay Bukhari, Abu Dawud. At dagdag pa rito na ang langaw, sabi ni Abu Dawud rahimullah, ito ay mayroon siyang dalang proteksyon sa kanyang sarili. Mula saan sa isang pakpak niya may sakit, may dalang sakit sa kanyang pakpak na isa, at ang isa ay mayroong dalang lunas ang isang pakpak. Kaya dahil dito, ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag ang langaw ay dumapo sa iyong inumin, so ang kaliwang bahagi nito ay naglalabas ito ng poison. So kung ilulubog mo ito, ay mapipilitan siyang ilabas muli ang sa kanan upang sa ganun ay ilabas niya yung lunas. Ibig sabihin, maging balanse ang tubig, mawawala ang poison ng tubig. Alhamdulillah, isa itong napakamilagorong hadith na kung saan isang pagpapatunay na hindi kayang itong sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinurinuright at sa mga panahong ito na nadiskubre nila, totoo ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, makikita nyo bilang benepisyo sa hadith na ito, ang langaw bagamat siya ay mahina na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahina, pero tingnan mo ang terribling daladala niya. No? Tingnan mo ang terribling daladala niyang karumihan. Kung mapapansin ninyo kapag kayo ay gumagawa halimbawa ng mga daing na isda, no? Kapag ang langaw dito ay dumapo, so makikita mo sa loob ng maghapon, lilitaw ang napakaraming uhod. Kaya tinatakpan nilang daing. So makikita mo napakaliit na insekto, ngunit ang daladala niyang mga karumihan ay napaka terrible. Okay, now, ang langaw din na ito ay ginawang sample ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na kung saan ang kanilang mga sinasamba ni langaw ay hindi makalika. Ni nga ang tao, hindi sila makalika ng langaw na ganito kaliit. Maaaring makalika sila ng malaki, ngunit ang ganitong kaliit ay hindi nila malika. Even na siguro na malikha nila ang ganito kaliit, hindi nila malilika ang poison nito at ang lunas nito, nakahalintulad ng langaw. Na kung makita mo, ang langaw na ito kapag nakadapo sa isang bagay na halimbawa isang daing, makikita mo maghapon ang daming uod. Terrible. Subhanallah. So now, dahil tayo ay nasa puntong pinag-aklat ng pagpapadalisay, so dakuhan natin ngayon kung ang mga langaw na ito ay dumapo sa ating tubig na ginagamitang pangwudu, no? Ito ba ay nagiging marumi? Nagiging najis ba ang ating tubig sapagkat mayroon silang dalang karumihan? Sa ganito ay haram na ba itong inumin? Nagiging najis ba ang ating tubig? Tandaan natin, lahat ng mga insekto ang kanilang dugo ay hindi najis. Balit sila ay haram na kainin. Even na spider, ito ay spider, ito ay bees, ito ay fly, ito ay ants, mosquito, etc. Except sa balang. No? So makikita mo rito kapag nahulog ito sa ating tubig, so hindi ito magiging marumi ang tubig natin. Sapagkat sila ay hindi najis. Ang lahat ng insekto ay hindi najis, ngunit hindi ipinapahintulot sa atin kainin ito maliban lamang sa balang. So, ibig bang sabihin, kung hindi natin nailubog ang langaw dito, ay hindi magiging balance ang tubig natin? Of course, sapagkat ang lunas ay ang paglubog. Ngunit, ito ay rekomenda lamang. Hindi ito obligatory. Kung ito
ay na hindi mo na ilubog, hindi naman siya najis ang ating iniinom. Ngunit, mas mainam na itapon natin at palitan sapagkat maaring tayo ay magkaroon ng sakit dahil sa daladalang dumi ng langaw na ito, pero hindi nagiging najis ang ating tubig sapagkat sila ay hindi marurumi ng mga hayop, mga insekto. See? So, ibig sabihin lahat ng kaalintulad ng insekto ng langaw na nahulog sa atin, pinagwuwuduhan, even na sila ay patay o even na sila ay buhay, sila ay hindi mga najis sa ating tubig at ang tubig ay maaari nating ipagwudu. Ito ay tahur sapagkat napakaliit lang naman mga ito para magkaroon ng masamang lasa, amoy at kulay ang tubig. So, sa ganito ay ang tubig ay mananatiling tahur maliban lamang, of course, kung ito ay hindi mo matanggap na tubig. Halimbawa marami ang insekto na dumapo dito at talagang ang tubig ay naglamang ng amoy at nagiba ang lasa, well, pwedeng sabihin natin ang tubig ay tahir, ngunit hindi natin pwedeng pagwudu, ngunit hindi ito najis. So, ibig sabihin, pwede nating pangwudu kahit sila ay malaglag sa ating tubig na pinagwuduan o pinaggusulan, sila man ay patay o hindi patay. Sila ay dalisay sa ating mga tubig ay hindi nagiging karumihan. So, another benefit sa hadith na ito. Sa hadith na ito, makikita natin na kapag ang langaw ay dumapo sa ating inumin sapagkat mayroon siyang dalang poison, mayroon din siyang dalang lunas. So, sa Islam, ibig sabihin kapag mayroon kang sakit, ay obligado mong hanapin ang gamot. Sapagkat ang lahat, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sakit na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mayroong kalakip na lunas. So, ibig sabihin, sa isang Muslim, na kung saan, alam niya na siya'y malala ang kanyang sakit, at pinababayaan niyang hayaw niyang lumalap ng gamot, ito ay haram. Ito ay haram. Sapagkat obligado sa atin na humanap tayo ng lunas sa ating mga sakit. Alhamdulillah, mayroon tayong rukaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung alam natin na kailangan na talaga ng gamot, maliban sa milagro, kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang imposible. Ngunit kung kailangan natin talaga ng gamot, ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mayroon tayong sakit, ay hanapin natin ang lunas. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sakit na ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kalakip na lunas, hanapin ninyo ang lunas. So, obligadong hanapin natin. Sabihin natin, alimbawa, mayroon tayong sakit na kung sinabi ng doktor na binigyan kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi mo ito tinik, matutunaw ang iyong sakit, matutunaw ang iyong bato o atay. So, ito ang paraan na binigay ng wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaalam niya sa iyo. Ngayon, sasabihin mo, ayaw mo? No, ito ay haram na gawin mo ito. Now, paano ba ang panggagamot sa pananampalatayang Islam? Mayroon 3 bagay. Rukaya. Una, rukaya. Pangalawa, medicine. See? Rukaya. Maraming nagrurukaya sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na now. No? Then, maaari ding walang rukaya, pero kailangan natin ng gamot. Pero ang pinaka-the best na panggagamot ay rukaya at medicine. Pinagsasamaan natin dahil obligado sa atin ang umanap ng gamot. At tayo ay humingi din ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat walang silbi ang mga gamot maliban kanyang pahintulutan, kaya mayroong rukaya. So, ang pinaka-the best na panggagamot sa ating sarili ay ang pagrurukaya at ang pag-inom natin ng gamot. At kinakailangan mga doktor na bihasa ito na mapagkakatiwalaan ang mga nagre-rekomenda ng gamot sa atin, na binigyan talaga ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa bagay na ito. So, another benefit sa hadith na ito, ipinapahintulot sa atin na patayin natin ang anumang namiminsalang insekto o hayop. Tulad ng aso, kung sila'y namaminsala, nangangagat ng tao, patayin natin sila. Lahat ng mga namiminsala ay maaari nating patayin. Ngunit kung hindi sila namiminsala, sa Islam ay pinag-uutos ang
pagiging mahabagin. So, nakikita niyo dito sa langaw, nang dumapo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ilubog mo. Of course, pag linubog mo ang langaw, ito ay malulunod at mamamatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, then itapon mo siya. So, kung ikaw ay kinagat ng langgam, ikaw ay kanyang pinansala at pinatay mo siya, so dito sa hadith na ito ay dalil na pinapahintulot sa atin na patayin natin sa anumang insekto ang namiminsala sa atin, o ito may maging hayop na namiminsala sa atin, ay katayin na natin ito. Patayin na natin ito. See? So, ay pinapahintulot ito sa atin, katulad ng lisa, katulad ng puto, katulad ng langaw, katulad ng lamok, etc. Hanggat sila ay namiminsala sa isang tao, ay pardonable tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na patayin natin ang mga ito. Hadith number 13. Next hadith. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kuti'a min al-bahimah wa hiya hayya fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasana wa lafdhulah. So isinalay ni Abu Waqid al-Laitsi na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anumang bahagi ng hayop na ikaw ay humiwa habang siya nabubuhay, dito ang tinutukoy, halimbawa buhay ang hayop at humiwa ka ng kanyang laman habang siya nabubuhay, ito ay ikinokonsidera, ang hiniwa mong laman na ito ay konsiderang laman ng patay na hayop. Ito ay mula kay Tirmidhi at sinabi niya ito ay hasan, ito ay mabuting hadith, no? At mula din ito kay Abu Dawud rahimullah. So sino si Waqid al-Laitsi? Ang kanyang pangalan ay Al-Harith bin Auf, mula sa lipi ng Banu Amir bin Laits. Siya naging Muslim sa maagang panahon noon sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Siya kabilang din sa mga nananahanan sa Madina at siya ay nakipagdigmaan sa Badar at namuhay din sa Makkah at namatay siya sa panahong 65 after Hijrah or 68 sa edad na 57 years old at siya ilinibing sa lugar ng Funj. So ang hadith na ito, ipinakita niya na ang hiniwa na laman sa buhay na hayop, ito ay haram. Ito ay haram sapagkat ito'y kinumpara ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa karne na patay, kung saan ito'y hayop na patay, hihiwa ka, najis, haram na kainin. So ibig sabihin, kapag ang hayop ay humiwa ka, ito ay unclean. Noon may napanood ako nung sa panahong ako ay nasa Japan. Napanood ko sa telebisyon na ang mga apon noon ay sila ay naghahunting ng mga iba't ibang hayop sa gubat. At kapag ang hayop na ito ay nabaril nila, daglian nila itong pinupuntahan habang buhay pa ito at saka sila humihiwa doon sa laman at sinasawsaw sila. May ginagamit silang sawsawan na kung saan pagkatapos ay kinakain na nila. So ibig sabihin, ang kinain pala nilang yun ay katumbas ng patay na hayop sa Islam, at ito ay haram at ito ay najis. Ibig sabihin, anuman ang hiniwa mo sa hayop na ito ay habang buhay, ito ay katumbas ng parang kumuha ka ng laman sa patay na hayop, ibig sabihin haram yun kainin. Kahit na ito ay halal sa atin ang hayop na ito ay haram mong kainin, at ang laman na yaan na kinuha mo ay marumi. Ibig sabihin, nawakan mo, kailangan mo magugas ng kamay. At kapag ito, ang laman na ito ay napunta sa ating damit, kailangan banlawan o sa ating lugar na pinagsasalaan. Papaano kung mapunta siya sa tubig? Well, kung less than kulatayn, nagkaroon ng kulay, amoy at lasa, alhamdulillah, no doubt na ito ay najis, ito ay itapon at palitan. Except kung more than kulatayn, hindi ito magkakaroon ng kulay, lasa at amoy, well, alhamdulillah, walang problema. So paano na-reveal ang hadith na ito? Na-reveal ang hadith na ito nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa Madina. Nakita niya roon ang mga tao na ginagawa nila ito, na humihiwa sila, no, sa mga hayop, especially sa umbok ng mga kamelyo na kaumbok sa likod nila. Umihiwa sila doon ng piraso at saka nila ito kinakain. So dahil dito ay binawal sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya ang pagkuha ng laman na katumbas ng ganyang gawain ay para kang humiwa sa hayop na kung saan siya ay patay.
So haram, najis ang bagay na ito. So ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa, lahat ng patay na hayop ay haram. At anumang buhay na hayop at tumiwa ka rito, ang iyong hiniwa ay parang kinuha mo sa balat ng patay na hayop. No? Of course, mayroon tayong exemption. Ito man ay buhay o patay, alam natin, ay halal ang animalis na ito ang namumuhay sa tubig. Ibig sabihin, kung ang buhay, halimbawa ang isda, buhay siya, at humiwa ka, at isinawsaw mo, kainin mo siya, well, ang katumbas nito ay para kang kumuha ng karne sa hayop na patay. Well, ang isda ay halal sa atin kahit na siya'y patay. So, exemption ito, no? Maliban sa naninirahan sa tubig. So, bakit sa hadith na ito ay pinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat ang relihiyong Islam, ang benepisyo rito ay nagtuturo ng pagiging mahabagin. Kahit na hindi mananampalataya, hanggat hindi kumakalaban sa pananampalatayang Islam, ipinag-utos siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ipinag-utos din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalatayang Muslim na kung saan, kung ang mga Muslim na mga hindi Muslim na hindi naman kumakalaban sa pananampalatayang Islam ay pakatunguhan natin sila ng makatarungan, no? At mabuti. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. See? Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo sa pananampalataya at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan. Sila'y inyong pakitunguhan ng mabuti, may kagandahang asal at makatarungan. Ibig sabihin, kasama rito ang pagiging mahabagin. So dahil dito kapag hiniwa mo ang isang parte ng isang hayop, nararamdaman niya ang sakit dito. So nasaan ang pagiging mahabagin? So ito ay hindi acceptable sa pananampalatayang Islam na maminsala tayo, no, ng isang may buhay. So ito ay hindi ipinapahintulot sa Islam sapagkat ang Islam ay nagtuturo ito ng pagiging makatarungan at pagiging mahabagin. That's why ito'y pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag gawin ang bagay na ito sapagkat ang Islam ay nagtuturo ito ng pagiging mahabagin at ang gawaing ganito ay nawawala ang pagiging mahabagin ng tao sa linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga mayroong buhay. Sapagkat sa Islam, bawal ang manakit ng walang katarungan, no? Bawal manakit. At lalo na kung walang benepisyo. Okay? Ito man, minsan ay sa dila o aksyon. Bawal din sa Islam. Sa pagsasalita, bawal. Maging sa aksyon. Paano nagagawa ang aksyon? Dila madali. Manirampuri, insultuin mo madali. Paano sa aksyon? Halimbawa, dumaan ng isang tao. Siya ay uuka-uka o pilay at gagayain mo. So, ibig sabihin ito ay gawaing panlilibak, paninirampuri ang mga ganitong gawain. So, hindi rin pinapahintulit even sa ating mga gawa ang manakit tayo ng kawalang katarungan sa ating kapwa. Now, sa Islam, kapag tayo ay kakatay ng hayop, humihingi tayo ng pahintulot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsabi ng Bismillah, sa ngalan ng Allah. Sapagkat sa Kanya ang lahat ng ito, hihingi tayo ng pahintulot sa Kanya kapag kakatayin natin ang isang hayop. Hindi natin yaong ginagawa ang ganung bagay na sasaktan natin ang mga hayop na kukuha tayo ng piraso ng karne at saka natin kakainin abang sila'y nabubuhay. Napakasakit. Kung sakali sa ating gawin yun, napakasakit siguro ang mararanasan o nararamdaman natin sa bagay na ito, no? Okay. Now, even na sa Islam, ang pagiging mahabagin ay turo. Even na sa pagkatay natin, itinuturo na maging mahabagin tayo. See? Kung bababasa niyo natin ang Sharia tungkol sa pagkatay ng mga hayop, so makikita niyo talaga kung paano kadisiplinado ang isang pagkatay sa pananampalatayang Islam na hindi masasaktan dapat ang iyong kakatayin. Now, ibibigay natin ang mabilis na pagkatay upang mamatay ang isang hayop, upang hindi siya makaranas ng paghihirap. No? Una, mayroon tayong dalawang vein na malaki sa gilid ng ating leeg. Putulin natin agad ito, no? At yung daluyan ng dugo sa papunta sa puso, no? Sa utak, at ganun din yung lalamunan papunta naman sa ating pagkain. So,
Yung dalawang vein na ito ay dugo na daluyan kung saan papunta ito sa puso, utak natin. Yung isa naman ay papunta sa ating pagkain, no? Yung esophagus papunta sa ating pagkain. At ang isa naman ay papunta sa baga. So ang pinaka the best na pagkatay ay ang apat na ito ay makatay mo siya ng misanan. Matalim dapat ang kutsilyo, kaya sa Islam ipinagutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ihasa na mabuti para isang hiwa lamang. Automatic pag naputol mo ang apat na ito, mamamatay siya ng biglaan o daglian. Hindi ito mahirapan. Makikita nyo ang Islam, even na sa pagkatay ay mayroon pagiging makatarungan. Ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinasaktan din natin ang hayop. Gusto niya ay katayin agad ito sa paraang mabilis siyang mamatay na hindi mahirapan. So pwede natin katayin dalawang vein o isang esophagus sa isang lalamunan, o kaya naman dalawang vein at isa sa hangin sa baga, 3. O pwede rin dalawang vein. Pero mas mainam ang 4 o kaya 3, ngunit sa 2 ay maari pa rin siya makarandam ng sakit. Ngunit hindi ito magtatagal. Halimbawa, hiniwa mo ang dalawang vein o kaya ang hangin at saka esophagus, hindi na magtatagal agad siya mamamatay. Ngunit mas pinakadabes ang 4. Kung maari, imisanan lamang sa matalim na kutsilyo na ito ay maputol mo agad ang 4 na yun. Sa ganito ay biglang-bigla na lamang itong mamamatay. At alalahanin ninyo, ang dugo na tumalamsik dito at tumagos, ito ay haram, hindi pwedeng kainin, ito ay najis, maliban lamang sa naiwan sa loob, anumang nakakapit na dugo o dugong hindi umagos, ito ay halal para sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya. So ito ang hadith natin sa araw na ito. Insyaallah, pakatandaan natin, kung ang isang hayop, halimbawa yung pinana o sinibat o binaril, then habang may buhay pa ito ay kumuha ka na rito, kumatay ka na rito, haram ang iyong kinakain, ito'y najis. Kapag nahihalo halimbawa sa tubig o binanlawan mo yung ganito, ang tubig na ito'y less than kullatsain, nagkaroon lasa, amoy o kulay, ang iyong tubig ay marumi. Bagamat ang kinuhanan mo ng karning ito ay halal sa atin, tulad ng kambing, tupa o usa, ito ay magiging najis. Okay? So isa pang exemption ang tupa, ang usa. So dito nanggagaling kasi ang pabangong musko. So ibig sabihin hindi ito kinakain. Hindi ito kinakain, no? Hindi ito kinakain. Exemption ito ang mga barakong usa, sapagkat dito nagmumula ang paggawa ng pabangong musko. Ngunit hindi ito kinakain. Ngunit ito ay pinapahintulutan sapagkat mayroong malaking benepisyo. Dito nagagaling ang pabangong musko. Sila exemption. At isa rin exemption, lahat ng isda o tubig na nabubuhay, tulad ng isda, kahit na umiwa tayo ng laman nila habang nabubuhay, ay halal sa atin sapagkat ipinapahintulot silang kainin kahit sila ay patay. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.